ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. If there is a lesson po na tumatak sa akin nung nag-aaral ako, na bata pa lang na-realize ko na I myself fortunate enough na mayroong books, notebooks, supplies, but to some or other students, hindi ganun ka-fortunate katulad sa akin. So na-realize ko that even though nag-aaral kami sa isang private school, hindi equal yung resources ng bawat isa. And na-realize ko na something sa education, merong naiiwan, merong kailangan tulungan. Doon nabuo yung parang dream ko na somehow makapag-contribute sa education sector. Ang natutunan ko nung high school ako came from a discipline officer or prefect of discipline. Doon ako natuto ng cleanliness. And bibisita ang pakukuha nun sa school. So talaga si prefect of discipline goes around and then checking on the cleanliness of everything, the environment of the school. And then while we're walking there, he's always there to remind us, pick up the litters and everything. That's simple. So I brought that to our own school. Napakaganda ng values na natutunan ko sa aming school. Tinuro sa amin ang kahalagahan ng perseverance, dedication, at respect. One of my greatest teacher na hindi ko makakalimutan is when I was in college. No? According to her, every human person has their innate potential. And sabi niya sa akin, I can be a leader. So at first, I doubt myself kasi sa liit ko magiging leader ako, di ba? Pero hindi pala doon yung sukatan ng pagiging leader, no? So, from then on, I always remind myself whenever I fear or have this doubt within me na I can do it. Tugasin ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga gumulubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan, kanilang kaganakan, mga kwentong babaulin magpakailan pa nga. Mga gumulubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang nagulo ang lahat ng pag-asa. Mga gumulubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas loob saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso. Of the world, we love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. It's another Sunday morning mga ka-heart. Special ang episode natin today dahil andito tayo ngayon sa Agusan del Norte. Ako muna ang tour guide ninyo for today's episode ng Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. All the way here in Agusan del Norte. Isa sa mga inabangan natin tuwing may new destination tayo ay ang food trip. Kaya andito na naman tayo ngayon sa isa sa mga pinupuntahan din dito na restaurant. Very accessible since located sa mall. None other than Verity Restaurant. Kasama natin today, my dear friend, Father Everett Corbera. Mayong buntag, Father. Mayong buntag, Teacher Jean. Sa dami ng nasa menu ninyo, ano naman ang ipinagmamalaki talaga ninyo dito sa Verity? Ang number one talaga na bestseller namin is the kare-kare, beef kare-kare. Ito yes. yun. And this is made of oxtail. Wow. And then, may ano po. Try nyo po, masarap po yan. Oo nga, parang ang sarap. Tsaka parang siyang sobrang sticky yung ano, no? Yung sauce. Yes. Ang sarap ng sauce, matamis-tamis, Thank Father. you, thank you.
Masarap, Father. Thank you po. Sino naman ang nagde-develop ng menu? Yes, lahat po ng nakalagay sa menu, ako po yung pumili kung anong klaseng pagkain ang lalabas for the restaurant. Then, I asked a chef from Manila to help me to make it more delicious and yummy. Para yung level ng food is not just very local, but medyo talagang pang world class yung dating. Ganun siya. Ang galing naman. Kaya nga po talagang masasarap talagang food dito sa Verity. Thank you po. Thank you Tsaka po. unique. Yes, thank you po. Kaya nang nakakatuwa. Father, please invite our viewers na siguraduhin bibisitahin nila ang Verity Restaurant kung andito sila sa Butuan. Sure po. Yes, thank you very much for watching this, and I'm very grateful that meron kami opportunity na ganito kasi I would like to invite you all to please come to Verity Restaurant. Tikman niyo po yung pinakamasarap na pagkain na ipinagmamayabang ng Butuan City. Maraming salamat, Father Everett. O paano, itutuloy ko muna ang food trip namin, ha? Yung Auto Page Hub Caraga is parang kumbaga is a brainchild of DTI Caraga. Kumbaga, nanggaling po siya sa simula na project ng DTI before, which is the One Town, One Product. We have a lot of varied products, no? Both the food and the non-food. So, depende kung ano po yung gusto. Kunyari, if you prefer the non-food, so we have t-shirts here from Butuan. Then, we also have from Surigao del Sur na mga keychains, we have bracelets at iba't iba pang accessories. We also have products from the Nagat Islands gaya ng mga bags na ang gumawa ay yung mga locals talaga natin from that area. Then we also have food from the different provinces. So iba-ibang klase ng food. So meron tayong beverages, meron tayong ready-to-eat snacks at iba't ibang klase pa ng mga pagkain na pwede nating ipagmalaki sa ibang provinces din at ibang regions. Sa lahat po ng manunood natin dito, iniimbitahan ko po kayong bumisita po sa ating Auto Page Hub Caraga. Nandito po kami sa SM sa 3rd floor. Lahat ng hinahanap nyo, andito na po. Hindi na po kayo mahihirapan. So, kung kunyari napasyal po kayo dito sa Butuan City, anytime po pwede kayong pumunta dito at i-assist po namin kayo kung anong mga kailangan yung pasalubong. One-stop shop po tayo dito. So, anytime pwede kayong mag-drop by dito para makabili at matulungan na rin natin mga local producers. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Pilipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Sabi nga nila, the most important meal of the day ay breakfast. At dito sa amin sa Cabadbaran City, sikat at dinadayo ang painitan ni Conching para sa umagahan. Dito nagsiserve sila ng sikwate na mula sa kakao at tinimpla gamit ang batirol. Para kompletuhin ang painitan experience, siguraduhin na may kasama itong putumaya o kaya naman ay mangga. Sigurado, hindi lang maiinitan ang tiyan mo, mabubusog ka talaga.
kilala ang Agusan del Norte dahil sa napakayamang history. Alam niyo ba na dito sa munisipalidad ng Magallanes, matatagpuan ang tinaguriang Bitaog Centennial Tree. It was estimated to be more than 500 years old. Sa yaman ng history ng bayan ko na ito, siguradong lahat na saksihan ng punong ito. Dito rin makikita ang Magellan marker kung saan nakalagay na ito ay ginawa noong 1872 by the then District Governor Don Jose Maria Carvalho to perpetuate the memory of Magallanes, the town of Butuan, with its priest and Spanish residents, to commemorate the arrival and celebration of the first Mass on this site on the 8th day of April 1521. Pero syempre, ako mismo ay may personal na kwento dito sa Magallanes. Gaya na lamang nitong palengke ng Magallanes na tila pangarap lang sa amin dati ang makapamalengke dito. At noong nagsisimula akong guro sa Townsite Elementary School, dito rin ako unang nagturo at para makapunta rito ay kinakailangan ko pang sumakay ng bangka. Hindi naging madali ang buhay noon. Pero dala ng sipag, pangarap, at pananalig, nandito na ako ngayon sa pangarap ko noon. Dahil sa lahat ng blessings, hindi pwedeng hindi magpasalamat at bumalik sa lugar kung saan ko ibinugulong lahat ng pangarap at pasasalamat ko sa Nuestra Señora del Rosario Parish. At isa sa mga main highlights of our visit to Butuan City ay to attend and support the event organized by the Butuan City Private Schools Administrators Association held in Butuan Grand Palace Hotel last April 11, 2025. At ang major sponsor ay ang Phil Global Immigration Services headed by its CEO, Sir Birch Ian Namuag Ranis. With this year's theme, Global Connections, Unlocking Opportunities and Building Linkages for Filipino Educators and Learners, a very successful event kung saan present ang mga students from Butuan City at mga international partners natin who can help and guide our students in their dreams to study abroad. By connecting globally, we're not losing our identity, rather we are expanding it. This event really bridging the gap because sometimes we're just lacking information and we really don't know how the demand for Filipino talents are really very useful for US and also for Canada. So it's really nice event to have a collaboration like this. And thank you for the Butuan Private School administration and also with Doc Leo and with Teacher Jean of Starland International School for having this kind of event. Nagpapakita na it's really not more on forgetting our Filipino roots but also just more on improving or upgrading our expertise internationally. So this event here in Butuan City is a great opportunity to our students who are planning to have a good life abroad. So one of the best stepping stone is through a student pathway because it's one of the quickest and easiest pathway to study and live abroad. For this session, it is in partnership with ILA College, Uni Apply Now, Tomwood College, and Northern Lights College.
So these partners are our partners of PhilGlobal, and we have strong linkages with these partner institutions. So this morning was attended by K-12 students, and this afternoon is also attended by school administrators. Because now the international education had made accessible to Filipinos, especially sa mga high school graduates natin. Ngayon, it's made possible and affordable as well. We've been doing this in business for so long already. We can guide them from consultation to, endorsing them to which program they are suitable for. And in terms of financial assistance, we can also guide with that. We get a whole package to help you out, and we can sort things out depending on your needs and your qualifications din. This one, grabe talaga, gift to para sa mga Butuan City students as well as aspiring teachers po. Today's event, we are attended by private schools in Butuan City. Meron ding mga out-of-school youth, ma'am, na nag-sign up. And of course, we have principals, administrators, as well as pastors because they want to spread the news to their congregation. Having this partnership or unlocking with these opportunities, it doesn't mean that you will forget that you are a Filipino. Of course not. It's actually expanding, giving back, and go back to this country, to Philippines, and actually share the blessings for how to have like an international experience. Tuklasin ang ganda ng buhay. Magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. We're born to love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Sabi nga sa kanta ni Sharon Cuneta, high school life, oh my high school life, every memory kay ganda. Totoo naman talaga yan, ang high school days are exciting, kay saya. Kaya, hindi ko palalampasin na mabisita ang aking high school alma mater. Naku, nakakatuwa kasi dati naglalakad pa ako galing sa bahay namin na papunta dito. Tsaka maliit pa to eh. Pero ngayon, ang laki-laki na niya. Nakakatuwa naman. Tara, ikot tayo! Summer vacation na ngayon, kaya wala na halos activities dito. Pero, maswerte kami at may makakasama pa kami sa school tour ko. Sabi nga niya, ay naaabutan pa niya ako rito noon at pinapanood ang mga palabas namin. Tara, samahan niyo kami sa Mala Vlog na kwentuhan namin kasama ang kasalukuyang school registrar dito na si Sir Allen Barredo. Tsaka to, diba, dito kami umaakyat. Diba, bago na to, ma'am. Doon lang. Oo, yun pala. Yun, ito yung bago ngayon. Dito na. Nagawa ng exit kasi requirement. Yan yung school. Ayan yung namin, classroom. Sa Hyacinth. Yeah, ito yun. Section Rosal kami. Nakakatuwa, sir, no? Yes, ma'am. Ako yung nagtuturo sa variety show. Okay. Oo, di ba? Napanood ko yun, ma'am. Elementary pa lang ako noon. Okay. Oo. Kaya physical education yung tinuturuan ko dito eh. This is our fourth year St. Paul sa ngayon. Iba ng mga section sa mga St. Noon, mga flowers. Oo nga, flowers kasi dati Rosal. Rosal, Rose, Hyacinth. Then ngayon, St. Paul, St. Peter. Okay. Yung pagbalik ko dito, 2007, start na yung St. Paul, Saints na.
Nakakatuwa, no? Nakakamiss talaga. Oo, din ngayon, pinangalanan yung mga building. May Monsignor Enrique Building, Juan Vito Building. At ito, Reverend Father Gatila Building. Okay, ganun ba? Oo. 1979 ako dito eh, first year high school. Wow. Grabe. Ito yun. Ito. Dito kami. Ito. Yeah, ito yung daanan namin. Library pa rin. Yes, library pa rin. Oo, tapos library. may proposal na ilipat sa baba. Okay. So ito yung library. Ito yung library. Paborito to ng husband ko. Hindi na ayos kasi nag-ano ng mga... Yung ng dito, yung dating director, ay si Daddy. Daddy ng husband ko. Yeah. Sir Descaliar. Si Sir Descaliar. Director Descaliar. Abundio Descaliar. Yes, ma'am. Siya yung director dito nung nag-aaral kami dito. Nung time ninyo. Daddy ni, Nanding. Pasensya na po na. Medyo makalat kasi okay lang. Wala lang mga... Ang galing. At least tapos ito, i-renovate ninyo. Ang proposal is ilipat sa baba. Yes, ma'am. Ilipat na siya sa baba. Oo. Kasi aayusin to. Okay. Nakakatuwa naman. Thank you, Ta. Thank you, Sir Allen. May nag-donate nito, ma'am. Ang galing. Madami nga. Tapos... Ito mga donation to. Donation, ma'am. Nakakatuwa nga kasi nabuo na ang covered court also. Yes. We are very happy and proud as alumni. Oo. At least, di ba? Yes, ma'am. Tulong-tulong ang alumni. Yeah. Ito din, may nag-donate. Alumni din ang gano'n ito? Yes, ma'am. Dami, no? So, lahat to? Lahat. Oo. So, na-preserve ninyo ito, no? Dami na nito, World Geography. Grabe. Dati, grabe din to dati sa dito lang, hanggang dito lang ang library. Maliit lang. Ito, grabe. Ano to? Senior high. Senior high. Oo. Grabe, ang dami. Nakakatuwa. Ito, balik natin. Diba? Magalit yung librarian. Sir, salamat. Sir Allen, thank you talaga. At least, di ba? Yes. Tagal na nito? Tagal. Inayos na namin, nag-renovate na, nag-repair na. Ito, nag-repair na to. Nilagyan na ng kasi yung sahig madulas na. Kaya nilagyan ng rubber. Kaya gano'n, para safe yung mga bata. Yes po, ma'am. Yan din yung faculty namin, Yes. Ay, faculty room pa rin. Faculty room pa rin, ma'am. Ito na yun. Sila na to. Ito lang bagong organization. Organizational chart. So, ikaw to. Yes. Sir Allen. Siya yung school registrar. Ang school registrar, tapos property custodian. Tapos property custodian. Tapos PMO. Galing naman. Madami mo. Ang galing. Isipag mo. Ito na yung mga bago ngayon. Yes, ito mga bagong teachers. Namimiss namin sila lahat. Yes, ma'am. Lahat ng Nabutan ko pa noon sila, Ma'am Llenos, sila Ma'am Albasin, Ma'am Chiga, Ma'am Wayan, Ma'am Pelias, Ma'am Visto. Yes! At saka si Ma'am, sino yung science pa? Si Ma'am Babael. Ma'am Babael din na kami nakapit. Si Ma'am Budjongan lang. Yan. Ang saya ng high school. Hindi mapapantayan. Lahat sadyang makulay na alaala kailanman. Muntik ko nang makanta tuloy. Kasi naman, ang sarap balikan ng memories at lugar kung saan namulat ang ating kabataan. At ito na rin ang isa sa naging dahilan kung bakit ang edukasyon at pagtuturo ay naging malaking bahagi sa kung ano ang advocacy ko ngayon. Mga ka-heart, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin na balikan ang makulay at makasaysayang bayan sa Caraga Region. Ang aking pinagmulan, ang Butuan. Hanggang sa susunod na paglilibot, mga ka-heart, dito lang sa
Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Filipino at Heart would like to thank MC Grazing Table, Mr. Bean's Coffee Bar, Aroma de Amor, J&B's Catering, Imprenta Republica Printing Services, On the Snap, Photoman, and Photo Booth by Photography, Ablasa Creatives Advertising, Grill and Guzzle Korean Barbecue Food Cart, TRS Duran Lights and Sounds, our main events, Penny Piggy Fen, Starlight International School, Sugared Food Supplement. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa.